parang sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung mundo na dapat kong takakin. Paano mo inaalagaan pala ang nanay mo na may dementia? Nung parang bata, parang may anak. Nag-prepare na lang kami na baka most probably maging ganun pa. Dinadalaw naman nila ang nanay mo. Hindi rin. Kasi wala din time yung mga kapatid ko ipasyal siya. Kasi iiwan ko sa kanila si mami, sasabihin na, huwag mo iwan si mami kasi tutulog ako, ayoko ng story. Tulog ko. May gano'n. Nag-burst out ako, pinoso sa FB. Alam ko mali, nalaman ng lahat. Kasi napuno ka na rin. Napuno ako eh. Alam ko mali. Pero wala akong pagsasabihan ng Billy. Sa mga kapatid kong lalaki, ako lang yung nakapagbigay sa kanila ng diploma. Ako nagloko eh. Telma ang nega, Telma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! So mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, kakausapin po natin ang aking kasamahan na si Betty Lapea, mga kaibigan. Welcome, Betty Lapea, to my vlog. It's good to be here in your vlog, Romel. Wow. It's such an honor for me. Wow naman. It's an honor. Ano bang honor yan? First honor? Sabay-sabay po natin kilalanin. Sino ba si Betty Lapea? Ako ang iyong ama. Ay! Diyos ko! Si Betty Lapea, actually, Robert Praselis is my real name. Before, nag-graduate muna ako sa school sa Central College of the Philippines. Tapos, when I graduated, nagtrabaho agad ako sa isang pizza company. Anong tinapos mo? Computer science. Ay, kaya medyo ako sa computer. Kaya magaling. Nagagamit ko. Napansin ko nga kasi sa mga post-post mo sa Facebook at kung saan-saan, ini-edit mo. Yes, and believe it or not, cellphone lang ang gamit ko. Ang galing. Apps lang, wala akong ginagamit lang. Doon naman ako humahanga talaga sa'yo. Super. Tapos, pag-graduate ko ng school, pumasok ko sa isang company, pizza company. At that time na yon, hindi pa siya tanggap ang mga Becky na kagaya natin. Pag-graduate ko, nakapag-work ako, tapos parang yung discrimination ng isang gay kagaya natin is at sa ng LGBT, ano doon. So, parang sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung mundo na dapat kong takakin. So, one time, pumunta yung college friend ko din sa bahay. Inahin niya akong lumabas. Halika, magpunta tayo sa ano, ganyan. Yung time na yun, gay RB na yun ako going to Japan. Sabi niya, huwag ka na mag-Japan, pawali na ang Japan. So, sinama niya ako sa comedy bar. Dito rin sa May Quezon City. Tapos nakita ko nung sa Inday Garutay, si Chas, Walangit Nawa. Andun sila. Tapos nagustuhan ko yung ginagawa. Sabi ko, parang gusto ko to masaya. Hanggang sa napasama ko sa isang stand-up comedian din, na host din siya, sa Music Box. Tapos nakilala niya ako. Tuwa siya sa akin. Sabi niya sa akin, kamukha ko si Ines Veneracion. In fairness, kamukha mo si Ines. Talaga nakakainis. Tapos doon na nag-start yun. Hanggang sinama-sama niya ako PAPA. Nag-PAPA ka muna. PAPA muna ako. Hanggang sabi niya sa akin, Betty, sama sa kami racket tayo. Ako naman, excited. Kasi akala ko mag-perform din ako sa Saman. Yung pala, panonoodin ko lang siya. Hanggang sa natuto ako mag-perform. Tapos nagpasok ako sa maliliit na bar. Hanggang napunta ako sa The Library kay Mamu. So, doon nagsimula. Yes. The rest is history. Nung pagpasok mo sa library, ano nangyari sa'yo? Pumasok ako sa library. Pamin ka pa? Magpa-girl na ako, no? Pag-girl ka na. Komedyante na rin ako sa maliliit na comedy bar as Ines. Tapos sabi ni Mamu, hindi sa'yo bagay Ines. Dapat sa'yo, mag-Betty Lapea. Kasi Si Rufa Girl nagsabi sa akin, no? Kasi that time, sikat si Betty Lapea, no? Yes. Nung pumasok ka sa bar. Yes. Workshop namin yun sa Comic Hub, sa Malati din, katabi ng library. Doon nag-start. Yung pinaglaruan ako ni Rufa Girl. So malangit na rin si Rufa Girl. Nagkaroon ng idea si Mama, oo nga, mas maganda sa mag-Betty. Tapos nag-character ako, no? Mas malakas yung dating sa tao. Nung nagbe-Betty Lapea na po siya, nakita ko na po siya na gano'n.
nakasalamin, mahaba ang buhok, tapos may ribbon yung blouse niya. Payat. Nakikita kita dati sa tricycle. Dito Yes, sa tayo. West. West. Tama, di ba? Wala pa akong kotse noon. Hindi ba kita ka-chika noon? Pero- Ilan ba kayo magkakapatid? Anim. Second to the youngest. Second to the youngest. Tapos Trabaho. naging segment host ako sa Itbulaga. Oh, galing. Kasama ko si Alan K. Sa opening, hindi ako tumaga kasi nabigla ako noon. Yung time na yun, di ba, first time kong nagtrabaho ng gabi, puyatan. Tapos kinaumagahan, papasok agad sa Itbulaga. So hindi ko kinaya, humina yung baga ko. Para kung merong, alam mo yung literal na sample na nandito, nahirap ka even speaking voice, wala kang mailabas. Bakit? Nabigla ako sa walang tulog. Noon naman na-hype yung character ko as Beth Lafe sa television. Doon nakita ako sa Itbulaga. Maasa ano mo dun eh, yung pakiramdam mo na entertainer ka na. Oo. Artist. Tsaka, pero Artist hindi ka pa na. rin nag-sink in sa akin na celebrity. Kasi hindi ko naisip yun eh. Hindi naman. Parang Pero ang bata mo pa niyan, di ba? Bata pa ako, yung mga nasa line of 30, 20 plus. 20 plus. 20 plus. Ganon. Tapos, ang kasunod niyan, dumami na ang sing-along bars. mas dumami noon. na siya. At dumami na rin ang set mo. Correct. Halos wala na tayong pahinga. 7 days a week. So, sa madaling salita, ang sing-along ang nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Actually, sing-along talaga. Sing-along. Kasi hindi man ako mapupunta sa TV without a sing-along. Tapos alam niyo po kung bakit po siya pinipicture po sa inyo dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Pasalan niyo po yung Facebook niya, makikita niyo po kasama niya po lagi ang nanay niya. Siya po ang nag-aalaga. Anong meron sa nanay mo? Eh, kasi si Mami kasi, anim kayo magkakapatid. Nung namulat ako, si Daddy hindi na nagtatrabaho. Patas siyempre ng Daddy ko eh. Kasi nagkakilala sa isang opisina sa government office, AKA. Sila Land pareho? Bank na ngayon. Yes, land bank na yun. Si Mami, ordinaryong empleyado, sekretarya. Si Daddy ko may posisyon. Okay. Nung nawala yung ay nawala na ng gana si Daddy ko magtatrabaho. Si Bakit? Mami, ayaw niya. Kasi parang gusto niya pagpasok sa isang company, mataas ulit siya. Parang ganun, mataas ang pride ng Daddy ko. Okay. Tapos si Mami, naghanap ulit ng trabaho hanggang nakapasok siya sa NAPOCOR, sa National Power Corporation. Okay. So nung nagkaisip ako, si Mami lang nakita ko nagkatrabaho for us. Si Daddy naman ang house husband. Stricto na ama, ayaw niya na Becky. Anong karanasan mo sa daddy mo? Pinapalo ako. Huwag ka lalaking bakla. Pag lumaki kang bakla, ganyan hanggang sa lumaki ako, nagdadress ako, nagagalit siya. Galit na galit siya kasi yung dress na yun sa kanya yun. Yung totoo. So then, ayaw talaga na. Ayaw niya. Paano kanya natanggap? Yeah. Nung nag-TV na nga ako, nung nakita niya ako sa TV, napamura siya. Andun siya sa bahay ng tita ko sa Frisco. Oh. Kapit niya, napamura siya, galit na galit siya. Puro raw kahihiya na binibig ko sa kanila. Tapos sabi sa kanya ng tita ko, hayaan mo na kung ganyan si Bobby. Kasi naman magdroga, o kung anong ginagawin. At least, di ba, dapat naging proud ka. Kasi yan na talaga, anak mo yan eh. Okay. Since then, natanggap niya na. Hanggang sumasama na siya sa show ko, nanonood Oh, siya. ang galing. Dating hindi kanya tanggap ngayon, sumasama-sama na. Tapos, First ever solo show ko sa library yun, nandun siya. ay, ang sarap ng Ano pakiramdam. Ngayon, yung kay Mami naman, nagmulat ako na siya yung nagtatrabaho, hands-on siya sa amin, anim na magkakilala. Anim kami, anim. Kaya nung nag-asawa na lahat ng mga kapatid ko, ako, wala akong asawa, pero mayroon akong live-in partner for 15 years and 5 months. Ay, no? nakita ng daddy mo yun? So, Nakakasama 15 niyo years sa bahay? kami, Nakasama namin. Okay. Pinapin niya si Mike. Kasi pinagkapamilya yung mga kapatid ko, may anak na rin sila. May kanya-kanya kami priorities. Ako, although wala akong anak, syempre, inaasikaso ko rin yung partner ko, inaasikaso niya. Pero ako mostly nag-aasikaso sa kanya. Ako nagluluto, naglalaba. Si Mami, pumupunta sa akin, pumupunta sa sister-in-law ko, pumupunta sa sister ko, pumupunta sa kapatid. si ganun ganon siya. Si Mami, umiikot na sa mga kapatid mo. Tayo nung si Daddy nagkaroon na ng Alzheimer, tapos napunta na sa Montalban, doon na siya hanggang doon na siya nawala. Sino tinalo niya sa amin, Dalban? Panganay namin Sa kuya. panganay mo, Na kuya. sister-in-law ko nagabantay sa kanya. Alzheimer ang pinamatay ng daddy mo. Daddy ko, Ilang buwan siya 3 years. 3 years. Nag-start na-update ko muna sa ate ko sa Frisco, tapos na sa akin, tapos sa ate ko sa baba, sa Tandang Sorare. Hanggang sa di na namin kinaya, kinuha na ng eldest brother ko, doon na siya hanggang naging bedridden na siya. Si Mami mo, saan na nakabase? Sa akin, Hindi niya kasama ang daddy mo? Hindi, may Alzheimer? hindi. Bakit hindi sila magkasama? galit siya kay Daddy. As in, time na yun, lagi sila nag-aaway. Hanggang sa hindi na yun na-register sa utak niya. Hanggang ngayon, galit siya kay Daddy. Minsan mabait siya, minsan galit siya. Hindi niya nga niya alam na patay na si Daddy. Kasi? Dahil may dementia. Silipin niya si Daddy sa ataon ng time na yun. Sabi niya, sino yun namatay? Si Daddy. Tapos maya nilibing na si Daddy, kiremate na, umiiyak kami lahat. So wala, kumakain na siya ng Anong ba? gano'n na effect sa kanila. Which is, nakatulong din. Kasi kung normal siya, iiyak din siya ng iiyak, baka mapadali rin siya. Bilang anak, ano yung nakikita mo mga gawain ng mga merong Alzheimer's? Iba na, unusual na yung ginagawa niya. Parang bumabalik sa pagkabata. Nag-start yan sa hallucination. May nakikita siyang tao, may tumatawid sa pader. Sa ang unang akala namin, na-open yung third eye niya. Okay. Nung check up namin, sabi nagsisimula na po yung Alzheimer ng father niyo.
Kasi si daddy ko ayaw uminom ng gamot. Wala siyang tiwala sa doktor. So pag dinigyan siya ng gamot, ayaw niya inumisan, tinatago na sa dila, ilalim ng dila, tinatapon niya. Kaya ang bilis ng progression papunta ng Alzheimer na yan. Si Mami, Umiinom ng gamot. paano naman nagkaroon ng dementia si Mami? Ganun ba yun? Nasa lahi. Sinabihan na rin ako ng isang friend natin na hanggat maaga, maghanap ka ng pagkain na magpapabagal. Kasi alam namin both parents namin may ganun, mother and father. Paano mo inaalagaan pala ang nanay mo na may dementia? Paano mo nalaman na dementia kagad yun? Yung unang araw. Anong mga senyales? Mabait siya. From mabait, naging maldita. Pamangkin ko, apo niya, sinasampal niya. Ay. Ganun. Nasabi ko pa nga, pas nasabihan ka ba ng demonyo? Ganun. Yung pala, doon na yung transition. Bukod sa pagiging malimutin, nag-iba yung attitude niya. Anong naramdaman mo nung Hanggang nalaman sa- mong may dementia? Kami, pero ganun talaga, pagkadaanan ng matatanda yun. Nag-prepare na lang kami na baka most probably maging ganun kami. Kayong lahat. Kapatid. Napapansin ko na ikaw lang ang lagi ko nakikitang kasama mo ang mami mo. Kasi bakit? nung pandemic yan, so every time maalis ako, sinasama ko siya. Pero nung pandemic talagang lahat tayo nasa bahay. Tapos, time na nawala na si daddy ko, sabi sa akin ng mga kapatid ko, huwag na isama si mami sa trabaho dahil napupuya. Kasi sumasama siya lagi, gusto niya manood lagi sa... Oo, nakikita ko po dati kasi kasama niya ang mami niya, sinasama niya. Tapos, kasi si mami kasi ang number one fan ko siya. Kaya nga kahit sabihin ng lahat ng tao na wali ka, ganun ka, wali. Pero natatawa na ako kasi sabihin akong wali. Pero yung joke ko na wali, ginagamit na iba bakla. Hinayaan ko na lang. Pero alam mo, bilib talaga kami sa'yo. Kaming mga kasama niya, pag nagpo-post po siya sa Facebook, yung ginagawang pag-aalaga mo sa nanay mo. Kasi kulang yun Kulang pa yun sa ginawa niya sa amin, sa sakripisyo na nakita ko. Ngayon, matanda na siya. Ilan taon na ba ang mami mo? 83. Mabilis siyang gumising. So pag gising na siya ng umaga, kailangan ko gumising din na maaga. Kasi Kahit puyat ka? Kahit puyat ako. Kasi pag tulog ako, minsan di ko alam, baka tumutungtong sa mga lamesa, malaglag, magsaksak ng kung ano, magluto, delikado. Madulas sa CR. Paano yan? Pumapasok ka sa gabi. Sabi nga sa akin ng kapatid ko, nung wala na si daddy, usap-usap ko yung kapatid na, iwan mo na lang si mami sa Montalban ulit dahil wala na si daddy doon. So, dito ko na siya nila. Every 2 weeks, pupuntahan ko siya. Kukunin ko. Sabi naman ng partner ko si Mike, dalawin mo na si mami doon, umuwi ka. Sabi ko, hindi gusto ko pa rin siya isama sa bahay. Kasi minsan nalulungkot ako mag-isa, wala na si Mike, nasa Canada rin. Alam mo yung kuminsan, pag minsan may kausap ka sa bahay. Parang bata, parang kung may anak, parang nag-turntable na. Anak ko siya kung saan yung gusto ko. Hindi. Kasi wala din time yung mga kapatid ko ipasyal siya. Isa kahit sabi nga, sama niyo naman sa amin kahit palengke lang, para makalam. Oo. Hindi, Bakit hindi tinadalaw naman nila ang nanay mo? hindi rin. Kahit sila sa bahay. Kasi iiwan ko sa kanila si mami, sasabihin na, huwag mo iwan si mami kasi matutulog ako, ayoko na store tulog ko. May ganun. Anong pakiramdam mo? Dumating sa point na nag-burst out ako, pinuso sa FB. Alam ko mali, nalaman ng lahat. Kasi napuno ka na rin. Napuno ako Mali, alam ko mali. Pero wala akong pagsasabihan ng Sa bagay, Wala akong pagsasabihan naiintindihan kita. Kaya nga, alam mo, Mali. Nabaksa na ng mga tao. Yes, ayan, iiyak tuloy ako. Pag nagpo-post po siya, nakasama niya yung nanay niya, alam mo, natutuwa ako kasi iniisip ko lagi, paano kung nanay ko yun, diba? Kasi diba ang mga nanay, meron yung mga paboritong anak. Tapos, Hindi ako paborito. kahit hindi ka paborito, pero alam mo yung caring mo. Kahit yung father ko, hindi ako paborito kasi ayaw niya ako na Becky ako, di ba? Instead na magrebelde ako, magbulak-bulak ako, hindi, nag-aaral ako. Kailangan tapusin ko yung kurso ko kasi gusto niya diploma. Sa mga kapatid kong lalaki, ako lang yung nakapagbigay sa kanya ng diploma. Hindi ako nagloko, hindi ako. Makita mo, Last year nga, di ba ganun nangyari? Nag-post ako sa Facebook. Which is mali rin naman. So ngayon, pag meron akong sama na loob sa kanila, wala nang galit, inaano ko na lang, nasa sarili ko na lang. tingnan niyo po mga kachika, pagpasok sa gabi, masaya, pero pag uwi sa bahay, malungkot. Malungkot lang to the point na walang titingin kay mami. Yun lagi mong iniisip. Iisip ko na lang kasi instead na mag-away kami magkakapatid dahil alam ko ayaw ng daddy nag-aaway kami magkakapatid lalo na't wala na siya. Iniisip ko na lang na baka may anak din kasi sila, nervous lang na intindi, may trabaho sila. Yun na lang inintindi ko. Kaya lang kasi ang trabaho nila umaga, ako trabaho ko gabi. Oo, So iba yung tulog mo baliktad. sa gabi, iba yung tulog mo sa umaga. Hindi na ako nagko-complain regarding that. Ngayon, Betty, napakinggan na lahat ng mga kachika ang kwento mo. Anong masasabi mo sa may mga nanay na merong dementia? Anong gusto mong sabihin sa Kung kanila? may demensya, kaya wala, o kung ano man yung sakit meron ng nanay niyo o tatay niyo o magulang niyo, kailangan
kailangan niyo pagpahalagahan. Kasi like I said before, isa lang ang magulang natin. Isa lang ang nanay, isa lang ang tatay. Mawala ang boyfriend, mawala ang jowa, pwede palitan. Pero ang magulang, pag nawala ang parents mo, wala nang darating na parents. Tapos pag nawala sila, yun yung babaunin mo sa sarili mo. Kasi ako, wala akong biological son. Pero yung anak ng partner ko, Meron. yun, may anak siya. Nasa iyo? Turing ko, nasa jowa niya na. So, may communication pa rin kami. Kasi nag-aaral, so yung allowance, weekly allowance, binibigay namin. So, yung doon ko pinapakita sa kanya na ang hirap pala ng buhay ng ginawa ng parents ko sa amin, pinag-aaral kami. Ngayon, nararanasan ko. Kung hanggat kaya niyong tignan yung magulang ninyo, meron kang spare time, ilabas niyo, ipasyal niyo, kahit sa pinaka-mumurahing pagkain lang, kahit fishbowl lang, iikot ninyo para nakakagala. Kasi the more nang matanda na sa bahay, nakakulong, yung utak nila na-i-stack. Real talk tayo. Dumating ba sa punto, Betty, na napikon ka? Kay mami? Kay mami. Oo, maraming Maraming beses. beses. Kaya nga tumataas ang boses ko eh. Paano mo hinahandle yung pag napipikon? Siyempre, lahat naman tayo may hangganan, di ba? Lalo na pagpuyat ka, pagod ka, di ba? Paano mo hinahandle yun? Yung nataas ako boss ko, asawa ko siya dito. Pag alam niya galit na ako, bibehave na siya. Ay, totoo. Ganon. Paano ba sila pag sinusumpong? Ano ba gusto pang mainit na ulo? Maghahanap yan. Pinakailan mo yung notebook ko? Pinakailan mo yung dapat di ka nangangailang. Ganyan. Dalawa lang kami. Kasi minsan yung notebag niya, ilalagay niya sa loob ng cabinet. Eh, maraming ano rin sumasabit na gagasgas yung mga bag niya. Tapos ilagay mo na lang dito sa ano para mabis makita. Hindi, baka may kumuha. Eh, dalawa lang naman ako sa bahay. Ganun siya. Anong yun lang ginagawa mo? Tapos, pag nahimasmasan ka na, may pagsisisi ka na. Oo, may pag-isisi. Tapos yakapin ko siya. Ikis ko siya. Hindi niya alam. Bakit? Bakit umiiyak ka na? Doon ako lalo naiiyak kapag ka yung hindi niya alam. Sorry ako, sorry. Salingan ko siya. Tapos, bakit? Bakit umiiyak ka na? Hindi niya alam. Yun ang nakakadulo ng puso. Ay, dagdag na rin natin yung naglalaro kayo ng mami mo. Alam niyo, nagdadrama-drama silang mami. Yeah. Sinasama-sama niya yung mami niya, binibis-bisa niya yung mami niya, drama-drama sila. Hindi naman siya. Oo, Game siya doon. minsan naiisip ko, si Betty talaga pinaglalaroan mami, pero yun siya, kung paano niya libangin ang mami niya. Yun eh. Tsaka game siya. Oo. Okay, pag nahuli ka, bahala ka na sa buhay mo. Tingnan dito, ma. Dito to kausap mo. Dito ka tumingin. Galit ha, galit. Go! Pag nahuli ka, bahala ka na sa batas. Sa buhay. Sa buhay mo. Tonight, Gora Belt na tayo. Sama. Tuloy. Ano, Tinet? Masarap ba? Huwag galit. Huwag galit mo. Mas mahaba yung script. Ano ko yung slice ko lahat yun. Putol-putol. O, Kaya diba? pag putol-putol yung mahaba yung sabihin niya, putol-putol yun. May TikTok sila ng mami niya. Lagi. Kita tayo ni Miss Camille Prats at ni Miss Susie sa GMA. Tuwan-tuwa sila. Tapos after na i-shoot, pag na-edit ko na yun, papakita ko sa kanya, sino yan? Ba't ako nandiyan dyan? Hindi niya alam. Sa'yo ko na i-share. Nung bago-bago ako sa ano, sasabot ko sa sarili ko, gusto ko sumikat, gusto ko magkapangalan, gusto ko magmama. Yun ang mga gusto ko. Ngayon, nagka-edad na ako. Ang hiningi kong blessings kay God. Long life, good health, lalo-lalo sa mami ko. Sa akin, sa partner ko, kay Mike, nasa Canada ngayon. Tsaka sa lahat ng kapatid ko. Kahit masama loob ko sa kapatid ko, part siguro ng buhay natin yun eh. Sa mga kapatid ko, sa mga asawa nila, sa mga anak nila, sa apo ko, sa pamangkin, and even our pets. Kasi part pa rin sila ng pamilya. Kung buong pamilya ko, my entire family, good health and safety. Yan na lang hinihingi ko lagi. Which is granted naman ni God. Na kaya until now, sa mami ko, healthy, kahit na medyo ano na yung isip niya. Pero malakas siya. Kahit hindi na ako sumikat, basta may trabaho, meron kang kikitain, meron kang pambiling pagkain, lalagay sa lamesa, okay na ako doon. Alam mo, hindi ka mawawala ng pera kasi mapagmahal ka sa magulang. Yun eh. Laging sinasabi lang, kapag mabait sa magulang, lagi kang pinagpapala. Kaya ipagpatuloy mo na yan. Gusto ko may mensahe ka sa nanay mo. Anong gusto mong sabihin muna sa mga kapatid mo at panghuli sa nanay mo? Sa mga kapatid ko siguro, naiintindihan ko naman kayo, naunawaan ko kayo, dahil may trabaho kayo, may pamilya kayo, may mga anak kayo na asikaso. Pero siguro minsan sumasama lang din loob ko pag hindi nyo talaga ma-accommodate si mami. Mabigyan ng oras. Just a few hours na iiwan ko lang. Pero yung ibang kapatid ko naman, naasikaso nila, pero hindi all the time. Siguro, normal lang din naman sa akin as a human being na medyo magtampo. Pero hindi na ako galit sa inyo. Pinipilit ko lang kayo unawain kasi gusto ko positive lang sa buhay.
para lahat magaan. Kasi pag meron kang galit sa isang tao, yung burden nun, ikaw ang magdadala nun. Hindi yung tao kinagagalitan mo. So, wala siya pakialam eh. So, ganun eh. Then be it. Di ba? So, yun lang. Parang akin lang, parang kahit na ganun, syempre mahal ko rin kayo kasi kapatid ko kayo. Magkakadugo tayo, magkakapatid tayo, magkakadugtong tayo ng pusod. Gana. Bago ka magmensahe sa mami mo, gusto natin ipakita natin si mami mo dahil lagi mo itong kasama sa TikTok mo. Mami! Di ka na mami! Unang siya lagi na po. O yeah. Ito po si mami. Mami, kamusta po? Ito mabuti. Ayan. Happy, mami. Always. Ano masasabi niyo sa anak niyo, kay Betty? Papasalamat naman ako sa kanya. At mabuti, hindi naman niya ako pinababayaan. Mahal ko naman sila, mga anak ko. Pare-parehas ang tingin ko pantay. Ayoko yung may tinitignan ka masama yun eh. Wala siyang favoritism. O, tingnan naman, ang galing. Equal lang ang tingin ko sa mga bata. Hindi gaya ng ibang magulang, may paborito. Wala sa akin. Ay, very good yun. Nakakatuwa naman. Ngayon, Betty, ay ito na si Mami. Anong gusto mong sabihin kay Mami? Nung nawala si Daddy, ang dami nagtaka bakit ako nag-change ng ano kasi promise ko kay Daddy yun. Lalaki looks lang. Lalaki looks lang. Pero pag sa trabaho, magbabae. Kasi nung kailangan ng trabaho eh. Pero yung ordinary day, kasi napapaaway na ako sa mall. Pagka mapasa sa CR, pinako kay Daddy na aalaga ako si Mami, hindi ko siya iiwan, hindi ko siya, kapag may time ako, free time ako, pumuntahan ko siya, ipapasyal ko siya. Hindi siya masaya. Nakikita ko sa kanya, nakakita siya ng mga ibang ilaw. Mahilig ako sa ganito yung music. Yan. Opo. Kasi piano rin ako eh. Oo, di ba? Tsaka kumakanta ka, di ba? Ay, hindi naman Hindi, gano'n. piano na. Siya yung kumakanta. Magaling siya mag-piano, yung malaking organ talaga. Piano. Paano kasi ng Kastila, ganyan. Ang Kastila, galing. kayo magka-Kastila kasi lahi nila. Kung may hinging kang sorry kay Mami, anong gusto mong sabihin kay Mami? Yung panghihingi mo ng sorry kay Mami, hanggat naiintindihan pa ni Mami ang lahat, di ba? Mami, sorry kasi hindi kita nabigyan ng apo. Yun lang. Tsaka matigas kasi ulo ko minsan eh. Lahat naman tayo nagiging matigas ang ulo. Pero alam ko naman na naintindihan niya ako, mahal na mahal ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Kasi masaya ako ito kay Mami. Hanggat nandito siya, ibibigay ko yung ayaw ko kahit wala akong kayamanan. Wala akong tinitignan walang paborito. Equal lang aking tingin. Ayan, tulad Ayoko niya. yung siya lang mahal ko tapos yung iba hindi. Kung ano yung sinabi niya, yun na yung paulit na yun. Sinimulan. Galing. Basta Hindi ako gaya ng iba eh. May paborito sa akin. Hindi pantay. Tama yun, Mami, di ba? Para lahat, walang masasabi ang mga anak mo. Kasi ayoko na rin may istorbo yung mga kapatid ko nga tulad na sabi ko yung mga pamilya, may mga anak, may inaasikaso. So inintindi ko na lang din naman. Kasi inintindi rin naman nila ako pamisa-misa, may pantrubusin ako. Pero sabi ko, siguro kung din nagkaroon ng anak, para ako yung titingin sa kanya. Libangan ko lang itong music. Sobrang- Mahilig ako sa music. Nagpe-piano ako eh. May piano ako sa bahay. Isang anak ko, violin siya. Oh, Yung isang lalaki naman, gitara. Huwag mo lang ganun. Siya, yung bunganga. Kanta lang. Wala ganun. Yung bunganga. Sa'yo, Tsaka siyang big number 1 fan ko lang. Pagka sa mall kami, diba, anak ko yan, nag-perform sa sa clowns, sa kay Alan Kay. Lagi nang linya yung clowns Alan Kay. Yun lang, hanggang nung kaya yung pandemic, ba lahat tayo down, iyak ako na iyak. Sabi niya, kailan ka mag-show sa clowns? Kailan ka pupunta kay Alan Kay? Ganun lagi nando kami. So lalo ka madudurog yung puso mo din as Ako kasi performer. naman piano. Yung piano ko nandun na, wala nang tumutugtog, wala na ako eh. pero alam mo, Betty, maraming salamat. At least, kasi gusto ko ma-inspire bilang ako. Marami mga nanonood sa atin ngayon. Yung kung paano mo alagaan ang nanay mo na may dementia. Mami, stay healthy and stay happy. Ayan. Thank you. Thank you, Betty. Tsaka lagi siya kinikis sa umaga, sa tanghali, sa gabi lang, nagkikila ko siya. Talaga. Oo, magkatabi rin kayo sa pagtulog. Pag yung tingin ko sa mga bata, wala ko yung paborito. Ayoko nung ganon. Kasi no. Kasi anak mo parehas yan, tapos yung isa lang yung titignan. Tama. Magkakaroon ng trouble yun di ba? Maraming salamat, Mami. Salamat din sa inyo. Thank you, At Romel. salamat, Betty. Thank you, Romel, Stay for- strong.
Thank you for giving me this opportunity na i-share yung ano namin ni Mami. Actually, may abangan nyo kami kasi may gagawin pa kami bagong TikTok ni Mami. Estudyante about senior high versus senior citizen. Ayan, tingnan po ninyo. Silipin po ninyo yung TikTok nilang mag-ina. Matutuwa po kayo. Maraming salamat, Betty. Thank you. Mahilig kami sa music. Ako nagpipiano. Piano ko hindi ko na mabuhat dahil mahirap buhatin. Oh, di ba? Mami, thank you po. Thank you daw. Thank you daw, Thank Mami. you also. Thank you. Telma ang nega, Telma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!